Hello po, IPN family. Um, sa mga nanonood po, hello po sa inyong lahat. Bago po tayo mag-start dito po sa Wednesday Habit, manalangin po muna po tayo. Father God, we thank you, Lord God, for your goodness. We thank you, Lord God, sa wisdom, Lord God, na ibibigay mo, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Upang, Lord Jesus, O God, saliksikin, Lord God, ng iyong salita, Lord God, at nang sa gayon, Lord God, ma-apply namin ito, Lord God, sa mga buhay namin. Maraming salamat, Lord God, na patuloy niyo po kami, Lord Jesus, O God, binabago, Lord God, Lord Jesus, 360, Lord God, degree, Panginoon, Lord God, truly, the oldest gone and the new has come, Panginoon. Build us, Lord God, with all in all, Lord God, by the fruit of the Holy Spirit, Lord God, which is love, joy, peace, faithfulness, gentleness, meekness, temperance, Lord God, even, Lord Jesus, O God, kindness, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, Lord Jesus, O God, Lord God, sa hapong ito, Lord God, nawa ikaw po, Lord God, ang siyang manguna, Lord God, sa Wednesday habit, Panginoon, Lord God. Ikaw po, Lord God, ang mag-take over, Lord God, ng lahat, Panginoon. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen and amen. Sige po, yung napunta pong topic po sa akin is doon po sa Proverbs 12. Bago po ako magbigay po ng insight, basahin po muna po natin. Pwede po natin buksan yung Bible po natin. And Proverbs 12. Whoever loves instruction, love knowledge, but he who hates correction is stupid. A good man obtains favor from the Lord, but a man of the wicked intention he will condemn. A man is not established by wickedness, but a root of the righteous cannot be moved. An excellent wife is the crown of her husband, but she who causes shame is like a rottenness in his bones. The thoughts of the righteous are right, but the counsel of the wicked are deceitful. The words of the wicked are lie and wait for blood, but the mouth of the upright will deliver them. The wicked are overthrown and are no more, and the house of the righteous will stand. A man will be commended according to his wisdom. He who is a perverse heart will be despised. Better is the one who is lighted but has a servant than he honors himself but lacks bread. A righteous man regards the life of his animal, and the tender mercy of the wicked are cruel. He who tills his land will be satisfied with bread, but he who follows frivolity is devoid of understanding. The wicked covet and cash of evil men, but the root of the righteous yields fruit. The wicked ensnare by the transgression of his lips, but the righteous will come through trouble. A man will be satisfied with the good by the fruit of his mouth, and recompense of the man's hands will be rendered to him. The way of the fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. The fool's wrath is known at once, but a prudent man covers shame. He who speaks truth declares righteousness, but a false witness deceit. There is one who speaks like piercing of a sword, but the tongue of the wise promotes health. The truthful lips shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. Deceit is in the hearts of those who devise evil, but counselors of peace have joy. No grave trouble will overtake the righteous, but the wicked shall be filled with evil. Lying lips are abomination to the Lord, but those who deal truthfully are his delight. A prudent man counsels knowledge, but the heart of the fools proclaim foolishness. The hands of the diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. Anxiety in the hearts of men causes depression, but a good word makes it glad. The righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. The lazy man does not roast what he took in hunting, but a diligence is a man's precious possession. And the way of the righteousness is life. In its pathway there is no death.
Yun po, yung dito po sa sa Proverbs 12, alam na naman po natin na sinulat po ito ni King Solomon. It's all about wisdom. Ang naano ko lang po dito, ang napansin ko lang po dito sa Proverbs 12. Actually sa buong Proverbs naman po na yun nga, kung anong tinanim natin, ayun din yung aanihin po natin. Kasi kung ano yung puno, ayun din yung magiging bunga. Para, for example, nasa isang field ka, um, di ba, for example, magtatanim ka, i-make sure mo tama yung itatanim mo, kung ano yung gusto mo na itanim. Diba, good seed yung itatanim mo para mamunga siya. Kumbaga, maging puno man yun o halaman man yun, kumbaga, mamunga yung isang puno na yun ng maganda. Diba po? Ibig sabihin, kung ano talaga yung tinanim ng tao, ayun din yung aanihin niya. Pero di ba pag nasa field ka, hindi ka naman kukuha ng mga bad seed para para itanim, 'di ba? Para hindi naman talaga 'yun mamumunga. Hindi naman tayo kukuha ng mga alam natin na hindi magiging maganda yung resulta. Kung sa agriculture, um, 'di ba pag for example alam nilang hindi mapapakinabangan yung isang tawag dito, seed, tatapon na nila yon, or yung bunga na alam nila na bulok na, tatanggalin na nila yon. Ganun din po yung pamumuhay ng tao. Parang for example, pag tiningnan po yung mukha natin po sa salamin, ano bang nakikita natin sa itsura po natin? Nakikita ba yung glory ni God? Or nakikita yung old self pa rin po natin? Kasi pag ang isang tao, pag pag sa realm, pag pumikit ka or sa mga nakakakita, bukas yung mata, para kasing ang itsura po ng tao is para siyang garden. Pag maganda yung niya, spiritual life niya, doon yung maturity niya, tapos maayos yung pamumuhay niya, magandang garden yun. Kumbaga fresh lahat, yung flow ng water, smooth lang, kumbaga walang humaharang ng mga bato, wala kang makikita ng mga bulok, na mga ganon, walang makikitang tuyot na dahon. Kumbaga fresh na fresh, ang ganda niya tingnan. Pero pag for example, yung isang tao na nasa sadrak nga sa kasalanan, parang inaalaw niya na mag-enter yung kaaway doon sa garden na yon. Pwedeng sirain yung garden, pwedeng harangan yung mga flow ng water. Kaya may effect din po siya sa physical. Kaya nagkakaroon ng sakit yung mga tao dahil nga ang punot niyan, pinakaugat niyan is yung kasalanan. Kasi tawag dito, yung iba-iba kasi pag titingnan mo kasi yung tao, iba-iba yung itsura niya. Merong maliwanag, merong hindi. Yan. Kailangan natin to. Kumbaga ma-exercise natin kung paano lumakad na maging maganda kang kingdom, kumbaga garden ni Lord. Kasi dito sabi dito nga sa Proverbs 12, sabi niya dito, pag hates mo daw yung correction, ang tawag sa iyo is stupid. Pag ang heart mo hindi wicked intention, o kumbaga hindi maganda yung yung motive mo, ang mangyayari makokondemn ka. Tapos, biblical yan, nandito yan. Kasi kung ano nga yung mga ginagawa ng tao, ayun yung magiging, ang tinatanim niya, ayun yung magiging harvest niya. Tapos, sabi niya, the counsel of the wicked, ang result niya is deceitful, filled with evil, cruel. Tapos, yung
transgression of his lips. Kumbaga lumalabas sa bibig niya puro kasalanan, kasamaan. Tapos wicked overthrown and are no more. Kumbaga mabilis mawala. Tapos the way of the fool, kumbaga right in his own eyes. Kumbaga kung ang way lang niya, alam niya na kung ano lang yung tama, kung ano lang yung alam niya na makakabuti sa sarili niya, ayun lang yung gagawin niya. Tapos nagiging false witness din po sila. Tapos lying tongue, ang daming mention dito ni Lord. Ano daw 'yon? Abomination kay Lord, yung lying lips. Tapos the heart of the fools proclaim foolishness. Tapos a lazy man put to forced labor and took hunting. Tapos anxiety, kahit na Kristiyano na, kahit na mga believer na matatagal na sa pananampalataya, minsan active pa rin ito yung anxiety. Ang nakalagay dito, cause depression. Kumbaga, yung lahat ng mga ginagawa nga natin na na hindi maganda, ang nadudulot din sa atin nun, hindi rin maganda. Hindi lang sa'yo, kundi sa family mo, sa health mo, sa lahat na nasasakupan mo. Kasi parang nagbukas ka ng door para makapasok. Kasi ang po kasi ganito po siya. Yung kaaway kasi tinitingnan talaga niya kung kung yung mga tao, kung may entry point o may open door to. Ibig sabihin po ng open door, may scene, may active na scene. Kaya parang doon niya papasukin yung yung tao. Kasi nga sa paglakad natin sa Panginoon, kailangan shielded ka ng presence ni God. Kumbaga, lahat ng nasa isip mo maganda, lahat ng gusto mo, desire mo para sa tao maganda, lahat ng mga kumbaga lahat ng mga nasa heart mo good intention talaga. Kasi dito naman pag ayun yung sa yung kaninang binasa ko sa wicked, pero pag yung sa naman sa mga righteous, sobrang ganda rin ng promise ni God. Para tong yung sa math, 'di ba? Kung magso-solve ka, ang yun yung magiging result. Coded kasi yung yung sa Bible. Kumbaga kailangan, kung gusto mo magkaroon ng ganitong resulta, alamin mo kung ano yung dapat mong gawin. Ganun po siya. Yung pag sa mga, 'di ba? The prayer of the righteous availed much. 'Di ba? Kung ka righteous ka, lahat ng prayer mo, yun nga, mabilis na masasagot ng Panginoon. Kailangan, alam mo yung key para magkaroon ka ng resulta. Kumbaga, answered prayer. Ganun po siya. Tapos, sabi niya dito sa, naman, yung sa mga righteous, sabi niya, kung sino daw yung may, love ng instruction, love knowledge. Tapos, a good man obtain favor. Pansin nyo, pag for example, ayos yung lakad niya, parang ang daming favor, ang daming blessing na dumadating, parang pinapaalpas lang kung may magawa ka naman na mali, parang may gidudun pa rin yung favor, maalpas lang siya. Tapos, sabi, the foot of the righteous cannot be moved. Hindi basta-basta, kumbaga si Lord lang ang makakapag move nun sa sa kanila, hindi yung sarili lang nila, hindi kumbaga hindi lang in their own strength, kumbaga sa talaga ni Lord, power ni Lord. Tapos na-mention din dito, the excellent wife, crown of her husband. Tapos the thoughts of the righteous are right. Kumbaga sobrang optimistic. Pag righteous kasi, ang lahat ng iniisip niyan magaganda. Puro positive, walang negative. Wala talaga. Ayun talagang dapat. Wala talagang negative na na isip. Kasi battle of the ground kasi yung yung mind Kailangan lagi nating captivate yung mind natin sa Panginoon para tayo
ma-feed tayo ng ano niya, ng words niya, ng promise niya, ng mga instruction niya, at marinig lang natin yung voice ni Holy Spirit. Tapos, the mouth of the upright delivers them. The house of the righteous will stand. Yun, nakita naman natin yun nangyari dun sa LA, sa ano, di ba po? Yung nasunog na halos lahat na nasa paligid, pero may isang ano po, isang bahay na hindi talaga nasunog. Kumbaga, lahat sunog sa paligid niya, pero siya nag-stand pa rin. Nandoon yung sasakyan niya, nandoon yung mga puno sa paligid niya. Hindi talaga hindi nasunog. Grabe yung protection ni God doon sa mga righteous na kumbaga yung sa kanya talaga. Tapos, the root of the righteous yield fruits. Yan, kung righteous po tayo, talagang dapat maging fruitful po tayo. Makikita sa atin, sa bawat isa sa atin, yung fruit of the Holy Spirit. Kasi kung at peace ka, nandoon yung joy, nandoon yung love. Dapat mamunga na talaga tayo. Hindi lang 30, hindi lang 60, kundi 100 folds. Mamunga na po tayo. Kasi yan naman po talaga yung pinakakayamanan po natin sa Panginoon. Tapos, satisfied with good fruits of His mouth. Ang dinedeclare niya lagi is yung mga good fruits. Kumbaga, magaganda yung mga sinasabi, magaganda lahat yung sinasabi niya. Ang mga declaration niya is yung mga word ni God about dun sa about sa law. Kumbaga, hindi siya nag-declare ng yun nga, yung mga negative. Ang dinideclare lang niya is yung good things. Sobrang powerful yun. Dapat in-speak lang lagi natin is life para sa mga tao. Kasi naalala ko po pala yung doon sa pinap-up lang ni Lord ngayon, yung doon sa James 4:11, sabi, do not speak evil of one another, brethren. Who speak evil of a brother and judges his brother, speak evil of the law, and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is one lawgiver, who is able to save and to destroy. Who are you to judge another? Yun. Ito po yung pinaka-warning ni God sa bawat isa po sa atin. Kasi yung creation po ni God, sobrang precious yun sa kanya, sobrang ganda, lalo na yung mga tao, fearfully and wonderfully made po talaga to sa Panginoon. Kaya dapat po ingat talaga po tayo sa pagsasalita sa kanila. Huwag tayong basta-basta magdideklara ng negative. Kasi kahit na ganun yung nakikita natin na hindi maganda sa tao, spirit naman yan nadadala yun sa prayer. Kailangan natin yun i-arrest, ipag-pray, i-lift up yun kay God para mabago o matransform yung tao totally. Dapat lagi po tayong nasa side ng Panginoon, na kung ganito yung ginagawa nila sa atin, wag natin yung gawin sa kanila. Kumbaga, kahit na batuhin tayo ng mga negative, wag tayong gumanti sa kanila. Kasi si Lord naman po yung yung bahala sa kanila pag ganun Basta nasa side lang tayo, na righteous tayo, nasa side tayo ng Panginoon, nakakampi natin yung Panginoon, na hindi tayo magkaroon po ng butas. Kasi kung kumbaga, i-check natin yung heart natin, i-check natin yung mga sinasabi natin sa mga sa tao sa paligid natin, mga sa mga kasamahan natin, i-double check po natin yun. Kailangan ma-stop na po yung pagdeklara din natin ng negative sa kanila. Kahit na sobrang negative yung sinasabi nila sa atin, huwag tayong lumaban physically. Dapat ang laban natin is spiritually. Yun naman po, nandoon naman po talaga yung yung tunay na laban. Yun nga, pero sa mga yun nga, yung mga bumabato sa IPN, ang mga negative, nakakalungkot yun. Kasi kung babalikan ko yung time na na-deliverance ako,
i-ano ko lang po, i-share ko lang saglit ng ano na onte. Kasi kailangan kasi ma-appreciate natin yung blessing or yung deliverance na ginawa ng Panginoon sa sa buhay ko. Kasi ako, sa mga hindi po nakakaalam, dati po ako may depression. Nagkaroon kasi ako ng ng testing sa love life. Nag-break kami na 8 years kung boyfriend. Tapos sumabay pa yung sa work. Muntikan na rin akong matanggal dahil sa mga error kasi nga wala na ako sa focus. Tapos nagkaroon pa ng sa family, sa finances, nagkaroon ng yun nga ng problem. Tapos yun nga sabay-sabay hindi ko kinaya. Parang ang nangyari sa akin halos ilang 8 days po ata yung dire-diretso na wala talagang tulog na kahit sabihin natin 1 oras, 2 oras, basta dire-diretso na walang tulog. Kaya ang ano ko noon, lutang talaga. Tapos, sumunod noon, dami ko pang nagkaroon ako ng sugat-sugat dito sa sa noo, itim na itim yon. Tapos ang itim ko din po talaga dati. Tapos, yun nga, nangyari, nagpe-pray ako kay God, Lord, i-rescue niyo po ako. Hindi ko na po alam kung paano ako magiging okay. Hindi ko na alam kung paano ako magiging maayos. Yun, after ng prayer ko, yun nga, tuwing papasok ako nun sa MOA, dun kasi ako nag-work nun, sa BPO. Tapos, muntik-muntikan ako lagi nun mabangga. Kasi nga, wala ako sa sarili. Parang pinipilit ko na lang talaga na pumasok. Tapos, yun nga, hanggang sa nakasabay ko si Ate Mitch, yung una, sabi niya, kinakita niya na ako nung unang gabi na nagkasabay kami. Parang sinasabi sa kanya ni God na mag-share sa akin o mag-share doon sa mga tao. Kaya lang di niya ginawa. Tapos sunod naman na gabi ulit, nagkasabay na ulit kami. Magkatabi naman kami. Tapos doon niya na ako shinera na yun nga, na about doon sa deliverance, in-invite niya ako. Yung parang, alam mo yun, yung parang wala nang patutunguhan yung buhay mo, yung parang di mo na alam kung saan ka pupunta, hanggang sa may pinadala si God na para i-rescue ka, para dalhin ka doon sa yun nga, sa tamang path. Na yung moment na nakakaiyak kasi kala ko talaga katapusan na ng katapusan na ng buhay ko, ng time, yung moment na yon. Kaya sobrang grateful ako, nakita ko talaga yung pagpunta ko dun sa Healing and Deliverance. Nakita ko talaga yung sobrang tapang nila ni Pastora. Siya talaga yung, kasi umiyak ako noon, hindi ko, kasi yun nga, ng time na yon. Kasi parang natatakot ako nung time na yon. Tapos sabi ni ate siya, huwag kang matakot, anak ka ng Panginoon, yan, ganyan. Tapos yung dito ko, pinag-pray niya, tapos, ayun, yung mga, kasama nun dati rin si LG, si ate Mitch, tatlo sila. Tapos dinala pa nila ako ng Pasig. Yung parang kahit gano'n itsura ko, sinama pa nila ako sa Pasig para mag-service. Yung 'di ba? Yung sobrang grabe yung yung blessing nung deliverance sa buhay ko kasi nung after ng deliverance ko, pumunta ako dito, pag-uwi ko dito sa bahay namin, pinag-pray ko kaagad yung bahay namin, nilagyan ko agad ng oil, tapos dineclare ko yung authority ko, tapos ayun, parang doon na lumabas yung tapang ko. Hanggang ngayon, yun, yung tapang di na nawala. Dire-diretso siya. Kumbaga, nalaman ko yung authority ko as a child of God, kung ano yung tunay kong identity, nalaman ko yung mga promise ni God. Yun, doon na ako nag-start. Yun na yung ko, yung, kumbaga, doon na ako nag-start, nagkaroon ng breakthrough spiritually. Kaya, sobrang, ko yun, tawag dito, na-treasure ko talaga yun. Kaya, maraming salamat talaga kay Pastora at kay Ate Mitch, kay LG nung time na yon at sa buong IPN family kasi lumago talaga yung pananampalataya ko. Yung yung mga ginawa ni God sa atin na magaganda, wag talaga po natin kalimutan kasi yan yung nagpapatunay na siya nga talaga yung nagro-rule, kumbaga namumuno sa sa IPN. Kaya dapat i-treasure po natin 'yun. Ayusin natin yung walk natin.
ano tayo, kung meron tayong nanghihina tayo, lapit lang tayo sa Panginoon. Kasi siya naman ang source ng lahat. Siya na magbibigay ng fire, siya magbibigay ng lahat ng kailangan natin. Siya kasi yung source ng lahat. Nasa kamay lang niya lahat. Kaya huwag tayong bumitiw sa pananampalataya. Magkaisa po tayo na para ilaban yung pananampalataya natin. Kaya kung ano man yung mga testing na nararanasan po natin, ano lang po yan, ang tawag dito, hindi yan magtatagal, matatapos din yung testing na yan. After ng testing, meron pong testimony na nakalaan ng Panginoon. Parang yung, yung nangyari sa akin, from ganito, naging maayos yung buhay ko. Kaya sobrang grateful po talaga ako sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko, na talaga nga siya talaga yung nagro-rule sa IPN. Yun po. Kasi alam nyo po, bago ako makarating ng IPN, meron pang pumunta dito sa bahay namin yung time na sa depression ako. Pinag-usapan nga namin yun ni ate nung last week, last night, yung parang pinagpe-pray nila ako. Pero yung mga yun nga, yung kasamahan nila. Yun nga, yung mga kasamahan ni Pastora, yung dating kung saan ako nag-church. Halata daw talaga na na nararatel, natatakot sila. Kasi nga, yun nga, yung iba yung yung itsura ko. Yun nga, salamat nakarating ako sa IPN na prophetic church na matatapang talaga po sila. Yun lang po. Thank you so much po sa lahat po ng nakinig. Pasensya na po na medyo napahaba po. Yun lang po. Sige po, close na po natin in prayer. Father God, we thank you, Lord God, for your goodness, Lord God, in your love, Lord God. Truly, Lord God, na ikaw po, Lord God, ang nasyang nangunguna sa bawat, Lord God, isa sa amin, Lord God. Tulungan niyo po kami, Lord Jesus, na malakaran, Lord God, ang tunay namin, Lord God, na pagkatawag, Lord God, na hindi po kami, Lord Jesus, o God, matakot, Lord Jesus, sa anumang binabato, Lord God, sa amin. Kundi patuloy kaming, Lord God, tumayo, Lord God, lumakad, Lord Jesus, o God, at Lord Jesus, mapaglabanan, Panginoon, Lord God, anuman, Lord Jesus, gawa, Lord God, ng kaaway, Lord God. At salamat po, Panginoon, Lord Jesus, o God, na patuloy po kami, Lord God, nalalakad, Lord God, sa righteousness mo po, Panginoon, Lord God. At Lord, patuloy kami, Lord God, na magtatanim, Lord God, ng good seed, Panginoon, Lord God, na sa lahat ng sasabihin namin, Lord God, is maganda, Panginoon, Lord God, fruitful, Lord God. At Lord Jesus, o God, nandoon, Lord God, yung promises mo po, Panginoon, Lord God. Dahil alam namin, Lord God, na lahat ng sinasabi namin, Lord God, is a prayer, Panginoon, Lord God. Nawa, Lord God, ang buong IPN family, Lord God, at sa lahat ng dati naming kasama, Lord God, is patuloy, Lord God, na lumago sa pagkilala sa inyo, Panginoon. Nang sa gayon, Lord Jesus, o God, makita namin, Lord God, yung tunay mo, Lord God, na layunin, Lord God, sa bawat buhay namin, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, na patuloy po kami, Lord Jesus, o God, lalaban, Panginoon, Lord Jesus, o God, sa purpose, Lord God, na meron po kami, Panginoon, Lord God. Allow us, Lord God, to carry the cross, Lord God, and follow you, Panginoon, to run and finish the race, Lord God, set before us, Lord God, with the good fight of faith, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God. We bring, Lord Jesus, all glory, honor, Lord God, and thanksgiving, Lord Jesus, into your precious and glorious name. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, IPN family, at sa lahat, Lord, sa lahat ng nanood. Thank you. We bless everyone.